Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang mainit na pagbati sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Magkasama na naman tayo sa isa pang episode na puno ng kaalaman at practical na tips para sa mas malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon. Ako po si Queenie Ambosco de Jesus, Nutrition Officer 3 mula sa National Nutrition Council, ang magiging kasama nyo ngayong araw. Hatid dito ng One Nutrition, One Nation, at napapakinggan tayo sa 48 Nutriskwela Community Radio Stations sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya kahit saan ka man naroroon, siguradong makakarating sa iyo ang mga makabagong impormasyon at mahalagang balita na may kinalaman sa nutrisyon. Alam nyo ba na milyon-milyong toneladang pagkain ang nasasayang bawat taon? Kahit na marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagugutom, araw-araw may mga tira-tirang pagkain na itinatapon, mga prutas at gulay na hindi na ibebenta, at pagkain nasisira dahil sa maling pag-iimbak. Kaya mga konutrisyon, kung ating iisipin, gaano kaya karaming kabusugan ang nawala sa bawat butil ng kanin o pirasong ulam na nasayang. At sa simpleng hakbang ng bawat isa sa atin sa loob ng tahanan, maaari nga ba tayong maging food hero? Sa episode na ito ng One Nutrition, One Nation, sabay-sabay nating pag-usapan kung paano maisasabuhay ang temang pagkain ay huwag sayangin, be a food hero at home. Dahil ang wastong pagpapahalaga sa pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid. Ito ay hakbang tungo sa mas malusog, mas maunlad, at mas maaasahang kinabukasan para sa lahat. Makakasama natin si Ms. Gabrielle de Guzman mula sa Nutrition Information and Education Division ng NNC upang talakayin ng mga praktikal na paraan para maiwasan ang food waste sa ating mga tahanan. Para naman sa ating nutrition update, makakasama natin si Ms. Sharina Javier mula sa Philippine Association of Nutrition Incorporated para talakayin ang kahalagahan ng mindful snacking. Mamaya sa Nutrition Habit for Life segment, tatalakayin natin ang tamang pag-iimbak ng ating mga leftover. At syempre, hindi rin mawawala ang inyong paboritong bahagi ng programa, ang healthy recipe mula kay Miss Queenie Wapericua, ang ating recipe princess. Dala niya ay tips sa paghahanda ng isang masarap, abot-kaya at madaling lutuin na putahe. Kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa nutrisyon at food safety, maaari kayong magbahagi sa ating Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lamang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation radio program at sa inyong mga Nutriskwela radio station. Kaya manatiling nakatutok dahil susunod na ang nutrition update pagkatapos ng ilang paalala. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. A. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Handa ka na bang tuklasin ang mga pinakabagong balita at usapin tungkol sa nutrisyon? Alamin natin kung ano-anong programa at proyekto ang isinasagawa ngayon para masiguro ang mas malusog, mas masigla at mas matatag na sambayan ng Pilipino. Kaya't manatiling nakatutok dahil sama-sama nating hihimayin ang lahat ng ito dito sa ating espesyal na segment, ang Nutrition Updates.
Ngayong araw, makakasama natin si Miss Sharina A. Javier mula sa Philippine Association of Nutrition Incorporated para talakayin ang importance ng mindful snacking. Ayun, wag na nating patagalin pa at magandang araw, Miss Sharina. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng One Nutrition, One Nation. Thank you dahil tinanggap nyo ang aming imbitasyon para sa araw na ito. Tara na't simulan ng ating mga katanungan. So, ang aming unang katanungan ay, ano po ba ang ibig sabihin ng mindful snacking? So, ang mindful snacking o yung pagiging maingat o maalalahanin sa pagkain ng merienda ay pagsasaisip kung ano ang ating kinakain. Bakit tayo kumakain at ano yung nararamdaman kapag ikaw ay kumakain ng merienda. So, ulitin ko lang yung keywords dito. Ano yung kinakain natin? Or what do we want to eat? Bakit? So, why are we eating? No? Hindi tayo basta kumakain lang, pero bakit tayo kumakain nito? O bakit tayo kumakain ng merienda? And yung ramdam o yung pakiramdam. So, ano bang nararamdaman mo kapag ikaw ay kumakain ng merienda? So, ito yung mga dapat nating isaalang-alang or mahalagang isipin kapag tayo ay kumakain ng merienda. So, maaari din itong ituring na eating with intention and attention. So, merong purpose yung pagkain natin at attentive tayo sa kung ano yung kinakain natin. Bakit kaya mahalaga ang pagiging mindful o maingat sa ating mga kinakain, lalo na pagdating sa merienda o snacks? So, ang merienda ay isang paraan upang madagdagan ang enerhiya at sustansya sa ating katawan sa buong araw. So, karaniwan, tayo ay kumakain ng merienda sa pagitan ng major meals natin o sa pagitan ng almusal at tanghalian o kaya tanghalian at hapunan. Yung iba, meron pang merienda sa gabi o yung midnight snack. So, mahalaga ito dahil maaari o posible din itong magdulot ng malnutrisyon o hindi tamang sustansya kapag hindi naging maingat sa pagpili ng kakainin sa merienda. Halimbawa, kung ang isang tao ay madalas na kumakain ng merienda na mataas sa calories tulad ng mga pagkain na galing sa fast food, maaari itong magdulot ng dagdag na timbang. Also, kapag madalas ang pagkain ng merienda o yung frequent snacking, nababawasan yung gana sa pagkain natin ng ating mga major meals. So, kaya sa mindful snacking, isipin mo, kakain ba ako dahil gutom ako at matagal pa yung susunod na kainan o meal? O may gagawin ba akong physical activity na kailangan ko ng dagdag na energy? Halimbawa, yung mga nagtatrabaho ng manual labor o kaya yung mga athletes, so kailangan nila ng pre-energy o dagdag or energy bago sila mag-training. So, kaya ba ako kakain ng merienda? O cravings lang ito? Kapag cravings, ninamnam ko ba yung pagkain o binibilisan ko lang na maubos yung pagkain? So, yun yung mga mahalagang kailangang isipin kapag nagmimerienda tayo. Kung kaya, kapag sinabi nating mindful snacking, ito ba ay makakadagdag sa sustansya sa aking katawan o meron lang akong gustong masatisfy kaya kakain? Ano po ba ang mga halimbawa ng masustansya at abot-kayang snacks na maaari nating piliin araw-araw? Marami tayong pwedeng masustansyang pagkain na gawing merienda araw-araw. Ako personally, meron akong suki na nagtitinda ng mga sliced fruits sa labas ng tinitirahan ko, no? So, bumibili ako ng mga sliced fruits na to, halimbawa, slice na pinya, slice na pakwan, o kaya slice na bayabas bago ako pumasok. At ito yung binabaon ko na merienda. So, yung mga prutas ay mainam na gawing merienda dahil ito ay mataas sa fiber at vitamin C. So, halimbawa, ikaw ay nagkikrave ng matamis. So, bukod sa matamis yung mga prutas na to, meron pang ibang sustansya na nabibigay nito. So, isa pa yung ako, isa sa mga favorite ko na merienda din ay lumpiang gulay. So, ito ay masustansya din na
merienda. So, ang ibang paraan, no, at usually ito yung matipid na paraan para magkaroon ng masustansyang pagkain ay yung magbaon ka. Kasi kapag nagbabaon ka, mas, nagiging mindful ka kung ano yung bibilhin mo at iti-prepare mo na merienda. So halimbawa, pwede kang magbaon ng sandwich o tinapay o pandesal na yung pandesal pwede mong lagyan ng itlog na may slice ng pipino o kaya merong keso. So, ito yung mga abot kaya na merienda na masustansya na pwede nating gawin araw-araw. So, mahalagang isipin na yung i-prepare o bibilhin nating merienda ay ito ay dagdag sustansya at kailangan nananamnam natin yung pagkain natin ng ating merienda. Maaari niyo po bang ibahagi kung paano isinusulong ng Philippine Association of Nutrition ang konsepto ng mindful snacking? So, sa Philippine Association of Nutrition Incorporated or PAN, isinusulong yung konsepto ng mindful snacking sa pamamagitan ng mga iba't ibang promotion activities, halimbawa webinar, mga social media posts, at iba-ibang forum together with partner organizations from the industry and government and other non-government organizations or civil societies upang maipaliwanag at mahikayat ang bawat consumer na mahalaga ang pagiging maingat at maalalahanin sa pagkain ng merienda. Ano pong maipapayo ninyo sa ating mga tagapakinig upang mas maging mapanuri at responsable sila sa kanilang snack choices? Okay, so babanggitin ko na lang ulit yung sinabi ko kanina na mga keywords natin upang maging mapanuri at responsable sa pagkain natin ng merienda. So again, una is ano ang kinakain natin, ano yung kakainin natin sa merienda. Pangalawa, bakit? So bakit tayo kakain? Ito ba ay cravings lang o kailangan mo ng dagdag na enerhiya o sustansya? At pangatlo, ramdam mo, ano yung nararamdaman mo kapag ikaw ay kumakain? Ikaw ba ay natutuwa sa iyong pagkain? Kasi minsan kapag hindi ka natutuwa sa iyong pagkain, kakain ka ulit, di ba? Parang may cravings. Ay, hindi ako natuwa sa kinain ko, so kakain ako ulit. So, pag ganun ang nangyayari, parang nadadagdagan palalo yung additional energy. So, yun. So, kailangan maging mapanuri tayo dun sa pagkain natin. Kailangan namnamin ang pagkain at piliin yung makakapagbigay ng sustansya, nakakapuno ng gutom natin, at nakakapagbigay ng tamang pakiramdam kapag kumakain. Thank you, Ms. Sharina Javier mula sa Philippine Association of Nutrition Incorporated. Diyan lang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapa-breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Ang ating nutrition habit for life ngayong linggo ay ayusin ang pag-imbak ng mga leftover food para iwas panis. Mga kanutrisyon, gaano kadalas tayong may tirang pagkain sa hapag matapos kumain? Karaniwan ito sa bawat tahanan. Minsan nga, sobra ang sinaing o kaya naman hindi naubos ang ulam. Pero ang mas madalas, nakakalimutan natin ito hanggang sa masira o mapanis. Alam nyo ba na sa bawat pagkain na sasayang, sayang din ang oras, pera at pagod
na ginugol sa paghahanda nito. Bukod pa rito, ang nasasayang na pagkain ay nakadaragdag sa food waste na nakakaapekto rin sa ating kapaligiran. Kaya napakahalaga na tamang iniimbak ang tirang pagkain para tayo ay makatipid, makaiwas sa sakit, at makatulong sa kalikasan. Mga kanutrisyon, ito po ang ilang simpleng paalala upang iwas panis. Kung kayo ay may refrigerator, ilagay agad ang pagkain sa inyong refrigerator sa loob ng 2 oras matapos maluto. Huwag ninyong hayaang matagal na nakababad sa mesa ang inyong pagkain dahil maaaring pamahayan ito ng mikrobyo o bakterya. Pangalawa, gumamit ng malinis at airtight na lalagyan. Mas tatagal at mananatiling ligtas kainin na pagkain kung maayos ang pagkakaimbak. Pangatlo, lagyan ng petsa ang lalagyan para alam natin kung kailan ito naluto at hanggang kailan pwedeng kainin. Tandaan natin kung lumipas na ng 3 araw, mas mabuting wag nang kainin ang inihandang pagkain. Siyempre, hindi natin malilimutan ang mga walang refrigerator. Para po sa inyo, siguraduhin ninyo malinis ang pagkakaluto at pagkakahawak sa pagkain upang hindi ito madaling masira. Pangalawa, takpan ng maigi at ilagay sa malamig at tuyo na lugar malayo sa sikat ng araw. Pangatlo, ugaling initin muli ang pagkain bago kainin. Pakuluan o painitin ito ng mabuti para mapatay ang mikrobyo. Pang-apat, iwasan ang pagluluto ng sobra. Maganda lamang ng sapat na dami para walang masyadong matira. Kung kayo ay wala talagang takip o lalagyan, maaaring gumamit ng dahon ng saging o malinis na tela bilang pantakip para hindi mapasukan ng alikabok o insekto ang inyong pagkain. Kaya mga kanutrisyon, ating tandaan, ang wastong pag-iimbak ng pagkain ay simpleng gawain, pero malaki ang ambag sa kalusugan ng pamilya at lalong-lalo na sa ating kalikasan. Kaya sa susunod na may matirang pagkain, huwag agad itapon. Iimbak ng tama, kainin ng ligtas, at maging food hero sa ating tahanan. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 serving o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Korek ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Excited talaga ako makinig sa ating technical segment this afternoon dahil makakasama natin ay mula rin sa ating hanay sa National Nutrition Council. Mga kanutrisyon, ngayong araw makakasama natin si Ms. Gabrielle de Guzman, Nutrition Officer 2 mula sa Nutrition Information and Education Division ng NNC. Siya ang magbibigay sa atin ng mga dagdag kaalaman kung paano maiiwasan ang mga pagkaing naaksaya at nagiging food waste na lamang. Ayan, magandang araw Ms. Gabby at welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang araw po, Miss Queenie. Thank you very much po for having me today. Excited po ako na makipagkwentuhan about sa ating topic na about sa food waste po. Ayan. Sige Gab, simulan natin ang ating diskusyon. Para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng food waste? Paano ba natin masasabi na naaaksaya ang isang pagkain? Actually po, when we say food waste, ito po yung mga pagkain na pwede pa sanang kainin pero nauuwi sa basurahan. Pwedeng sobra sa niluto, napabayaan sa ref hanggang masira na lang or hindi natin naubos sa plato.
Ang nakakalimutan natin minsan ay bawat butil ng kanin, bawat piraso ng gulay o karne, may pinagdaanan yan. Tinanim, inani, niluto, at minsan pinaghirapan pa ng iba. So isipin natin yung mga farmers natin at yung iba pang mga laborers na nag-effort upang magkaroon tayo ng pagkain sa ating hapagkainan. So kapag basta natin itinatapon, parang tinapon na rin natin yung effort nila, pati na rin yung mga resources na nagamit kagaya ng kuryente, gas, pera at oras. Kaya masasabi nating food waste kapag nawala na ang value ng pagkain. Hindi dahil hindi na natin siya pwedeng kainin, kundi dahil hindi natin siya na-manage ng maayos na imbis sana na napakinabangan ay nauwi na lang sa basurahan. Buti nga po ngayon, merong mga initiatives na katulad ng DSWD na Walang Gutom Kitchen na kung saan kinukuha nila yung mga sobra or excess na food mula sa mga donors na mga restaurants or mga canteens para maipagluto ulit at maipamahagi sa mga nangangailangan. Meron ding mga grupo tulad ng Scholars of Sustenance Philippines or SOSPH na actively nag-rescue ng safe-to-eat surplus food mula sa hotels, groceries at restaurants para yung mga pagkaing sobra na ito ay hindi masayang at mapakinabangan pa. Ayan. Miss Gabby, kapag sinabi ba nating food waste, kasama din dito yung mga napanis na o yung mga nasira na lang tinatagalan? Yes po, yung food waste po is from the production phase po siya. So, pwedeng yung mga hindi na nakaabot sa market, yung mga nasayang na lang na na-harvest na and then hindi na ibenta, or pwede rin yung mga nabili natin sa grocery and na itambak lang sa ref, hindi na nailuto, or pwede rin siyang yung mga naiiwan lang sa plato natin kasi busog na tayo or napasobra tayo ng kuha. Ayan. Miss Gabby, bakit kaya kailangan pagtuunan ng pansin ang issue ng food waste sa ating bansa? Kasi 'di ba, kahit saan ka pumunta, lagit-laging may tinatapon tayong pagkain. Kesyo natira man 'yan or napanis na lang, 'di ba? So bakit nga ba dapat natin tong pagtuunan ng pansin? Ayun po. So, sobrang important po nito kasi habang maraming Pilipino ang nagtatapon ng pagkain, million-million din yung nagugutom araw-araw. So, ang ironic po, di ba? Kasi on one side, maraming sobrang pagkain na tinatapon na lang, and on the other hand naman po, ay may kulang. So, maraming mga households or pamilya na hindi nila afford yung enough food para sa kanilang pamilya. So, kung maayos nating ma-manage yung food waste, malaking tulong po ito sa food security ng ating bansa. So, pwede natin siyang i-redirect yung sobra papunta sa mga nangangailangan, kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, yung Walang Gutom Kitchen or yung SOS Philippines. So, hindi lang po ito tungkol sa usaping hunger or gutom. So, meron din kasing economic and environmental impact. Kapag nasasayang ang pagkain, sayang din yung pera, tubig, lupa, and energy. So, lahat ng mga resources na ito is nasasayang din. So, kapag conscious po tayo mula sa bahay hanggang sa mga communities, barangays, and sa LGUs, mas magiging sustainable ang ating food system. Mas malawak pala yung epekto ng food waste sa maraming resources ng bansa. Actually, pag naririnig ko yan before, ang iniisip ko lang, para lang siya makatulong sa mga nagugutom, ganun. Meron pala siyang impact, especially sa environment. Ano kaya yung mga karaniwang dahilan? Bakit nasasayang ang pagkain sa tahanan, for example, sa schools, o kaya naman sa community? Ayun po, marami pong reasons, pero madalas po kasi hindi naman natin sinasadya. Like, for example po sa mga bahay natin, minsan gusto lang nating siguraduhin na may sobra tayo or enough na nailuto. Lalo na kapag kunwari may bisita, pero minsan ang ending, napapanis na lang yung food kasi hindi na siya nakakain, hindi na siya naiinit for another meal. So, sa schools naman, minsan hindi rin nauubos ng mga bata yung baon nila kasi hindi nila gusto yung ulam, or pwedeng sa mga canteens nila doon, masyado ring marami yung serving. And pagdating naman po sa communities and sa mga negosyo, minsan kulang din yung sistema nila para i-redirect yung sobrang pagkain. For example po, sa mga karinderya or groceries na may stock pa, pero malapit nang mag-expire, so pwede nilang i-donate or i-upcycle imbes na itapon. So, yun nga po, kagaya ng nabanggit kanina, yung SOS Philippines, kumukuha sila ng surplus food.
So, nagagamit ito para makapagpakain ng libo-libong tao bawat linggo. So, yung iba namang mga grupo ay nagpo-promote sila ng food upcycling. So, ito yung tinatawag na paggawa ng bagong produkto mula sa tinang ingredients or rejected produce. So, pag sinabi nating rejected produce, hindi naman ibig sabihin na hindi na siya edible. So, ang kailangan nating maintindihan is kapag may mga ganitong activity, so ina-ensure pa rin natin na yung food na nire-redirect sa mga food banks or nagagamit sa food upcycling ay safe and high quality pa rin. So, kagaya nga nito, minsan gumagawa sila ng banana chips mula sa overripe na saging or veggie patties mula sa mga tira-tirang gulay. So, ang ugat talaga ay poor food planning at yung mindset na okay lang magtapon. Pero actually, hindi talaga to okay kasi bawat pagtapon natin ay dagdag basura and of course, dagdag methane or greenhouse gases na ultimately nagkakos ng pag-init ng ating mundo or yung global warming and yung climate change. Alam mo, guilty ako dyan, dun sa nagluluto, pero sobra-sobra. May mga times talaga na akala ko kaya namin ubusin, pero hindi pala. Pero I make sure na i-store ng maayos, either sa ref o kaya naman sa tabi lang, basta kakainin agad. Ayan. Kung ganito yung ginagawa ko, ano pa yung mga pwedeng gawin ng ating mga tagapakinig para mabawas ang nasasayang nilang pagkain? Ayan po. So, actually, madali lang nating simulan ito. So, una, meal planning. Kailangan nating planuhin yung mga meals natin for the day or for the week bago tayo mamalengke. So, pangalawa naman ay portion control. Lutuin lang natin kung ano yung kaya nating ubusin. And pangatlo, upcycling or reuse. So, yung mga natira nating ulam, pwede natin siyang gawing bagong ulam. So, for example, meron tayong natirang adobo, pwede natin siyang gawing adobo flakes. And kung meron man tayong kaning lamig or yung mga natira nating rice, pwede natin siyang gawing fried rice. So, kung meron tayong mga gulay na sa tingin natin medyo lanta na or hindi na maganda yung itsura niya, pero pwede pa rin naman siyang kainin and safe pa. So, pwede natin siyang gawing vegetable fritters. So, ito yung tinatawag nating food upcycling. So, it's giving a new life to food that would have gone to waste. So, also, important din po na turuan natin yung mga bata sa ating bahay na abusin yung nasa plato nila at kumuha lang kung ano yung kaya nila. So, ito, kung tutuusin, mga small steps lang ito. Pero kung consistent natin gagawin, ay malaki yung epekto nila. Alright. Napaka-practical, no, nung mga shinare ni Gab. And for sure, meron na po tayong ilang ginagawa doon, no. And mahalaga din yung maging mindful eaters tayo, no. Maging aware tayo. Alam natin kung hanggang saan lang yung kaya nating kainin para yun lang din yung lulutuin natin o yun lang din yung kukunin natin kapag tayo ay nasa palengke, tayo ay namimili ng mga pagkain sa grocery. Ayan. Bukod pa dyan, Miss Gab, ano po sa tingin ninyo ang papel ng mga mahalaan, paaralan at organisasyon? Kasi kanina may nababanggit na kayo gaya no sa SOS Philippines sa pagbabawas ng food waste at sa pagtulong sa mga nagugutom. Yes po, malaki rin talaga yung role ng LGUs, no, and yung mga private sectors po, NGOs, no. So, ang LGUs, pwede silang magpatupad ng food recovery programs or community kitchens. Gaya nga po yung ginagawa ng DSWD sa pamamagitan ng kanilang walang gutom kitchen. So, nakikipag-partner sila sa mga donors and volunteers para yung mga sobrang pagkain ay pwede pa nilang mailuto at maipamahagi sa mga pamilya at komunidad. So, sa mga schools naman po, pwede tayong magturo ng food literacy. So, yung mga bata, turuan natin sila at an early age, paano magplano, paano magtansya, at bakit hindi dapat magtapon ng pagkain. So, may mga schools na nagpapilot ng zero food waste, canteen policy, or clean plate challenge. So, ito yung mga challenges na pwede nating i-implement, no, gawin nating trending sa mga kabataan. And of course po, sa private sector, kagaya nga nung nabanggit kanina, groups like SOS Philippines po, they show how partnerships can make a big difference. So, they rescue thousands of kilos of food weekly, and ito yung pinamamahagi nila sa shelters and communities. So, yung iba pa, tumutulong din sila sa food
upcycling enterprises tulad ng paggawa ng snacks or compost mula sa food scraps. So, ayun po, malaki nga po yung role ng communities, barangays, and LGUs po, as well as yung mga non-government organizations. And also po, dagdag ko lang po pala, sa mga households, important po na i-practice natin yung first in, first out. So, ibig sabihin, pag namili po tayo, kung ano yung una nating biniling food, yun yung una nating lutuin or kainin para ma-ensure natin na hindi sila ma-expire. And important din po yung pagli-label natin ng expiry date or kung kailan natin siya binili para alam natin na ito dapat by this week, makain na or mailuto na. Ayun po. Ayan. Totoo yung sinabi mo, Gab, no? Kasi minsan, pag may nabili tayong bagong pagkain, hindi na natin napapansin. Tapos nasisira agad. Tama ba? So, dapat sa mga, lalo na kapag gulay, yan. Minsan, pag nilagay lang natin sa ref, di ba? Nasisira, hindi natin namamalayan, may gulay pala doon. Yung canned goods, madaling tingnan yun kung ma-expire o hindi, no? Pero yung mga, lalo na yung mga tira, di ba? Kailangan kailangan nating maging mindful na kainin agad. Ayan. Huwag na siguro tayong lumayo pa, no? Tingnan natin yung mga kabataan. Ayan. Usually sila yung pihikan, di ba? Sila yung at certain age, meron talaga silang hinahanap na lasa ng pagkain. Ayan. So, paano natin mahihikayat ang mga kabataan at mamimili na maging responsableng tagapangalaga ng pagkain o maging food hero sa kanilang tahanan? Yes po, very important po talaga na i-utilize natin yung power or yung influence ng mga kabataan ngayon. Kasi especially po, very engaged po sila sa social media and sila po yung maalam pagdating sa technology and sa pagpapakalat ng information. So, gamitin natin yan. So, ayun po, pwede silang sumali sa mga challenge tulad ng hashtag, Bawas Aksaya Challenge, or pwede silang mag-share ng tips, recipes, or creative food reuse ideas. Lalo na po, no, for example, sa TikTok, parang napakabilis magpa-trend ng mga bagay-bagay doon. So, parang may isang bata lang or isang teenager, isang group ng mga estudyante no, na magsimula ng ganyang trend. So, napakabilis na siyang kakalat or kumbaga, mas mabilis silang makakapag-influence ng iba pang grupo ng kabataan. So, pagdating po sa bahay, no, gawin nating fun. So, parang pwede tayong contest na sino ang clean plate champion ng linggo, no? So, sa mga households. So, sino ang nakapag-repurpose ng tira? And ang pagiging food hero naman po ay nagsisimula sa small habits na consistent. And sa mga mamimili natin, no? So, maging smart buyers tayo. So, ayun nga po, check expiration dates, bumili ng tama lang, and unahin ang local, no? So, mas piliin natin bumili ng mga local products and tangkilikin natin yung mga produce ng mga local farmers natin. And isupport natin yung mga negosyong nagpa-practice ng food rescue and upcycling. So, ayun nga po, very important talaga na turuan natin yung mga kabataan kasi in the long run, sila din yung magli-lead sa society natin and sila rin yung magpapatuloy ng kung ano man yung mga sinisimula natin ngayon. Ayan, para sa ating panghuling katanungan, Miss Gab, sa inyong pananaw, paano makatutulong ang kampanyang Bawas Aksaya, Bawas Gutom sa pagbuo ng mas masustansya at mas maunlad na kinabukasan para sa ating bansa? Grabe po, no? Napaka-powerful po talaga ng campaign na ito, yung Bawas Aksaya, Bawas Gutom. So, hindi lang kasi siya basta slogan. So, isa itong panawagan para sa pagbabago. Kapag kasi nagbawas po tayo ng mga nasasayang na food, syempre po, mas maraming Pilipino din yung makakain and of course po, mas konti ang basura natin. So, mas konti rin or nababawasan din yung mga greenhouse gases na naiipon sa atmosphere na mas nagpapaworsen pa or mas nagpapalala sa global warming and climate change. So, yung kampanyang Bawas Aksaya, Bawas Gutom ay tumutulong sa nutrisyon, ekonomiya, at sa kalikasan. So, ito yung mga tatlong bagay na merong malaking role sa sustainable future. So, tulad nga po ng mga nabanggit kanina, yung sa DSWD, Walang Gutom Kitchen, as well as yung mga private sector na food banks. So, kagaya po ng
SOS Philippines. So, pinapakita nila na may solusyon talaga sa gutom at aksaya kapag tayo ay nagtulungan. So, in the end po, itong Bawas Aksaya campaign natin is really about discipline, compassion, and love for others and the planet. So, kapag lahat tayo ay naging bahagi ng solusyon, we're not just reducing waste. We're creating a healthier, stronger, and more sustainable Philippines. At naway suportahan yan ng ating mga tagapakinig, yung campaign on Bawas Aksaya, Bawas Gutom. So maraming salamat, Miss Gabrielle May Bendy Guzman mula sa National Nutrition Council. Meron ka bang panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig? Thank you so much din po, Miss Queenie. Nag-enjoy po ako sa segment natin ito. Kasi para sa akin po napakahalaga na maipalaganap natin yung message kung gaano ka-importante yung food and kung gaano ka-importante na iwasan natin yung pagsasayang kasi napakarami nga pong mga pamilya ang food insecure or hindi sila nakakakuha ng sapat na pagkain para sa kanilang tamang nutrisyon. So ayun nga po, hindi naman kailangan maging sobrang grand agad nung gagawin natin. So, kahit yung mga simpleng bagay lang, simpleng steps lang na ginagawa natin sa bahay, malaking tulong na siya. Kasi, yung pagiging food hero nga, hindi mo kailangan maging nasa mataas na posisyon. Kahit na simpleng estudyante ka lang, or housewife, or kahit tatay na tumutulong sa kanyang pamilya na mag-prepare ng pagkain, no? So, ito yung mga bagay na pwede natin gawin sa ating simpleng paraan na alam natin na kapag sama-sama natin ginawa ay malaki yung impact sa society. Sabi nga nila, small habits matter. Maraming salamat, Miss Gabi, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kaalaman at tips tungkol sa ating paksa ngayong hapon on reducing food waste. Diyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Let's be responsible. Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino. Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na, makakatulong ka pa sa bayan. Be responsible. Let's be responsible. One Nutrition, One Nation. Muli ninyo mapapakinggan ang One Nutrition, One Nation. Dito, hindi lang nutrisyon ng bida, kundi pati ang mga putaheng swak sa bulsa at siguradong masarap. Kaya kung naghahanap kayo ng healthy, simple at abot kayang lutuin para sa pamilya, kami na ang bahala sa inyo. Ngayon, alamin natin kung ano ang espesyal na putahe na ihahandog ng ating Recipe Princess, Queenie. Ano ba ang niluto mo para sa amin ngayong araw, Queenie? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. So for today's episode, magluluto tayo ng mango jam. Pero teka muna, bago tayo magsimula sa pagluluto, mahalagang paalala muna tungkol sa food safety. Tandaan, hindi lang dapat masustansya kundi ligtas din ang pagkaing ihahanda para sa ating pamilya. Una, ugaliing maghugas ng kamay ng maigi gamit ang sabon at malinis na tubig nang hindi bababa sa 20 seconds. Gawin ito bago, habang at matapos maghanda ng pagkain. Pangalawa, tiyakin na malinis ang lahat ng gamit sa kusina na ating gagamitin. At panghuli,
Hugasan ng mabuti ang mga sangkap tulad ng gulay, prutas at karne bago lutuin. Ngayon handa na ang lahat at siguradong ligtas ang ating mga sangkap. Simulan na natin ang pagluluto. Ang mga sangkap na kakailanganin ay 1 kilo ng hinog na mangga, 2 cups ng asukal, 1/4 cup ng tinigang kalamansi. At ito naman ang paraan ng pagluluto. Step 1. Kunin ang laman ng mangga at durugin. Ang balat ay hiwain ng manipis. Step 2. Sa isang kawali, ilagay ang laman at balat ng mangga. Lutuin sa katamtamang apoy ng 15 minutes. Step 3. Idagdag ang asukal at haluin ng mabuti. Lutuin gamit ang katamtamang apoy habang hinahalo paminsan-minsan ng 30 minutes. Step 4. Idagdag ang kalamansi at haluin. Lutuin pa ng 15 minutes o hanggang sa lumapot. Step 5. Habang mainit, ilagay ito sa sterilized na garapon. Palamigin bago takpan. And lastly, maaaring itago sa refrigerator at kainin sa loob ng 2 to 3 weeks. At handa na ipalaman ang mango jam. Hango to sa 2025 Menu Guide Calendar ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 30 servings. Ang bawat serving ay 2 kutsara. Masarap ito panghimagas o kaya pangpalaman sa tinapay para sa umagahan o merienda. At yan ang ating recipe for the week. Salamat, Recipe Princess Queenie. Susunod na ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na tayo sa Commandment number 8. Mang Moy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. May mga katanungan ka ba tungkol sa pagkain at tamang nutrisyon? Nahihirapan ka rin bang makamit ang iyong health at nutrition goals? Nako, relax lang mga kanutrisyon. Dahil dito sa ating segment, sasamahan ka namin sa pagtalakay ng iba't ibang usapin tungkol sa pagkain, kalusugan at nutrisyon. Bibigyan nating linaw ang inyong mga katanungan. Ang aking katanungan ngayong hapon ay mula kay Sir Rodel, 28 years old at isang working young adult. Ang kanyang katanungan ay, tanong ko lang po if tama talaga na hindi kumain ng kanin kapag nagpapapayat. Ayan, maraming salamat sa tanong mo, Sir Rodel. Actually, magandang katanungan yan, no? Marami kasi talaga naniniwala na bawal ang kanin kapag gusto nating magpapayat. Pero ang totoo, hindi kailangang iwasan ang kanin basta tama ang dami at may tamang kombinasyon ang pagkain. Ang kanin ay source ng carbohydrates na nagbibigay sa atin ng enerhiya para sa araw-araw na gawain. Kapag sobra lang talaga ang kinain, lalo na kung hindi ka masyadong gumagalaw o nag-e-ehersisyo, doon nagkakaroon ng labis na calories na pwedeng magdulot ng pagtaas ng timbang. Ang ating susi ay moderasyon. Pwede pa rin kumain ng kanin, pero piliin ang brown rice o unpolished rice kung kaya, no?
dahil mas mataas ito sa fiber at mas nakakabusog. Of course, si partner ang kanin sa gulay, isda, o purong karne o yung walang taba. Kontrolin din natin ang dami. Halimbawa, kalahating tasa hanggang 1 tasa lang ng kanin ang ating kakainin sa bawat kainan. Hindi kailangang iwasan ng kanin, Sir Rodel. Ang importante ay disiplina at tamang pagpili ng pagkain. Hindi bawal ang kanin basta wag susobra. Tandaan, wag susobra ha. Tandaan, hindi kailangan gutumin ang sarili para pumayat. Basta't maging matalino lang tayo sa pagpili ng kakainin. Basta tamang pagkain at aktibong pamumuhay, tiyak na mas malusog ang buhay. Sana nasagot namin ang inyong tanong, Sir Rodel. Para sa iba pang katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutriskwela stations. Sisikapin naming masagot ang inyong tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin. Dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Pang-10 kumain, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. At dito nagtatapos ang isa na namang masustansya at makabuluhang episode ng ating programa tungkol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon. Sana po ay may napulot kayong mga tip at bagong kaalaman na magagamit ninyo sa pangangalaga ng inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Lubos po ang ating pasasalamat sa mga naging panauhin ngayong araw. Kay Ms. Sharina Javier mula sa Philippine Association of Nutrition Incorporated para sa kanyang pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon tungkol sa importance of mindful snacking. At syempre, pasasalamat rin kay Ms. Gabriel de Guzman mula naman sa National Nutrition Council para sa pagbibigay ng mga dagdag kaalaman tungkol sa paksa ng pagbabawas ng food waste. Of course, isang malaking pasasalamat din sa ating recipe princess na si Queenie Wapericua at sa ating production staff na si Miss Chelsea Season na walang sawang sumusuporta sa ating programa. Para palaging updated sa mga proyekto, activities at impormasyon ukol sa nutrisyon, huwag kalimutang i-like at i-follow ang One Nutrition, One Nation radio program Facebook page, pati na rin ang opisyal na page ng National Nutrition Council. I-like nyo na rin ang ating First 1,000 Days PH Facebook page. Muli, ako po si Queenie na nagpapaalala, sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sama-sama ulit tayo sa susunod na episode ng One Nutrition, One Nation. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation. Maglay natutuwa pagdating ng Nutriskwela, kagapay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela.
hanggang tawi-tawi, bukang bibig, Nutri-Eskwela. Balita o drama, musika at kultura, ito'y usap-usapan, serbisyong hatid sa ating bayan, pagulay ng kabuhayan. Nutri-Eskwela, Nutri-Eskwela, komunidad nagsama-sama, Nutri-Eskwela, Nutri-Eskwela, munting tinig, ngayon naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutri-Eskwela. Sa Nutri-Eskwela, buhay ay masaya. Sa mundo, anuman ang nais makakamit mo, kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang turo ko iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganatin. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember